Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo ulit para sa isang live na balitaktakan patungkol po sa rental law. Kung naiisip nyo po ay humihingi ako kung ano yung gusto nyong mauna, 7610 ba? RA 7610 child abuse or ang ating saglit lang po ha, kasi masyadong malakas ang speaker ko. So, pinili po natin ang rental law. Kasi ito po ay parang naaayon sa ating sitwasyon ngayon dahil sa pandemya na ating kinakaharap, ay marami po ang ating mga ka-member na namumroblema po patungkol sa kanilang mga inuupahang bahay. So, andito po tayo, paglilinaw. Salamat po sa mga nanonood. 13 na po tayo. So, eto po. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Rent Control Act of 2009. Pero, nililinaw ko po, mag-focus lang po tayo sa residential. Kasi marami din naman po ang sinasabing inuupahan. Meron po tayong komersyal, meron po tayong lupa na nandun po tayo nakalis, meron po, so doon tayo sa residential po. Okay. So ito ay tinatawag na Rent Control Act of 2009. So ito po, ididikit po natin konti para naaayon po sa ating sitwasyon ngayon na may pandemya, yung nilalabas po noong March 25, 2020 na Heal as One, the Baho Law, the Bayanihan Act Heal as One. Okay, uulitin ko po. Ito ay patungkol sa rental law na nasa residential tayo magfo-focus. Magandang gabi po ulit sa lahat. 22 na po tayo. Okay. So, meron po ako dito, print ko po ito. Actually, may nagsuggest po sa akin, isa po sa ating legal forum frontliners na si Madam Ella, na ang gagawin natin para hindi po magkakagulo ay parang more on question and answer. Parang ganun po. So, sinunod ko po yung kanyang suggestion dahil po ito po ay tama naman din. So, okay na. Ano ba ang tinatawag na residential unit? Okay. Ma-English po ito. Pipilitin ko po itong ma-translate sa ating natural sa Tagalog. Ito po ay refer sa apartment, house, or land on which another's dwelling is located and used for residential purposes and shall include not only building houses, dormitories, rooms and bed spaces offered for rent by the owners, except motels, motel rooms, hotels, hotel rooms, but also those used for home industries, retail stores, or other business purposes, if the owner thereof and his or her family actually live therein and use it principally as dwelling purposes. So, malinaw po na ang residential, ayun po ay tinitirhan. Okay. So, ang tinatawag po natin dito, yung naupa ay lessee, yung nagpapaupa ay lessor. Okay. Ang upa ay rent. Okay po. So, unang-una, kung tayo po ay naghahanap ng mauupahan at nakahanap na tayo, ano ba ang pinaka number 1 ruling para hindi tayo magugulumihanan pagdating ng panahon? You have to ask, dapat meron kayong kontrata.
na yung kontrata, dahil ang nakikita ko ng mga maraming namumroblema na binibigay ang kontrata, nagpapapirma itong si landlord or si lessor, pero hindi binibigyan si tenant. Ito namang si tenant, hindi na nanghihingi ng kopya hanggat hindi nagkakaroon ng problema. Yun po kasi nakikita ko sa talaga sa dami-dami na kinuha lang, hindi kami binigyan ng ano, tapos pag nagkakagulo na, hindi na nagkakaintindihan kung ano yung gulo na meron sila, naghahanap na ng tawag nito, naghahanap na ng remedyo patungkol na sa kontrata. Okay? So, dun na, wala na siyang kopya. Okay? So, saan ba tayo mag-uumpisa? Gusto nyo? Kasi, gusto kong makuha yung mga sagot niyo po dito kung ano ba yung karapatan muna ng nangungupahan. Okay? Naaayon dito sa rental law natin na ang pag-increase, increase ng upa, inaalaw lamang po after ng promulgation ng December 31, 2013 nitong batas na ito, 'di ba? Inaalaw lamang po ang annual na increase ng upa ay 7% po lamang. Hindi po tayo lalagpas ng 10%. 7% lang po tayo kung ang umuupa ay siya at siya rin. Huwag tayong malito doon ha. Kawawa din naman po ang nagpapaupa. Nandito tayo sa patas. So kunyari, ang upa mo, ikaw na umuupa ng 2010. Diba? Annual lang po. Kung ang iyong upa ay 5,000 at gustong mag-increase itong si lessor, si landlord ng upa after a year, allowed lang po siya ng 7%. Hindi po lalagpas sa 10%. Sa iisang nangungupahan, the same lang po na umuupa. Kung gusto niyang mag-increase ng 10%, taasan niya ang renta on the next na umuupa. So, maliwanag po yun. Okay. Ngayon, paano po ba ang binibigay na parang pasintabi, pagpapaalam, ilang weeks ba, ilang days, ilang months, ang magsasabi na tawag nito, si landlord na mag-i-increase. A month before the increase, the most is 3 months na magsasabi siya, ako po ay mag-i-increase ng upa sa inyo. So, dapat yun po ay nakapaloob. Stipulated na po yun sa kontrata ninyo na kung ito po kayo nag-umpisa, ay ang sunod po ninyo na increase ng upa, kung mag-uupa ako ng 7, na mag-i-increase ako ng 7% from the base rental, ay ito siya na buwan mag-i-effect. Hindi po agad-agad na 2 days, 3 days lang, mag-i-effect na po agad ang sinasabi ni landlord. Okay, next. Masabi ko lang din po pala, ang rental law ay sumasakop lamang sa urban area or NCR na ang renta po ay piso hanggang 10,000. Pag lumagpas na po yan, hindi na po siya sakop, napapaloob sa rental law of 2009. At sa ibang areas po, sa mga provincial, piso hanggang 5,000, pasok po siya sa rental law. Kung ikaw po ay umuupa na lumagpas 12,000, 15,000, hindi mo na po ito kayang i-stress,
na ito po yung aking karapatan, ito po yung naisulat sa Rental Law of 2009, hindi po natin yun magagamit. Okay, ito magagamit. Hanggang upa na piso to 10,000 for NCR or urbanized areas, city kumbaga, 0 piso to 5,000 sa mga areas na makonsider natin rural, probinsya, hindi highly urbanized. Maliwanag tayo doon ha. Okay. May maraming, ang deposit na hinihingi ng mga landlord at tenant, ang napaloob sa ating rental law ay 1 month advance at hindi lalagpas sa 2 months deposit. Okay, liwanag yun ha. Yun lang yun. Kung magsabi siya 1 month advance, 3 months deposit, bawal na po yun. Hindi na po siya tama. Pwede na po tayong umalma. At take note, yung 2 months deposit at 1 month advance ay kailangan na i-deposito sa bangko, sa bangko ng lessor. Ibig sabihin, nung landlord. Ipapakita po sa iyo ang resibo ng bank resibo na ang iyong 1 month advance and 2 months deposit ay naideposito po sa bangko or naideposito sa isang co-op or basta hindi niya po hawak. Anytime po ito ay available. Dahil napapaloob din dito na ang tenant ay anytime pwedeng mag-cancel sa contract. Okay? Pwedeng mag-cancel sa contract kung ang kanyang tinitirhan po ay hindi na po habitable. Hindi na kumbaga magulo, hindi na siya at ease sa kanyang tinitirhan. Anytime po, even the contract is not yet up, hindi pa finish. So kung ang tenant nakikita at naramdaman na ang kanyang tinitiran ay hindi na po habitable, so anytime he or she can pwedeng ma-rescind, ma-cancel po ang kontrata. At anytime po, pwedeng bawiin niya ang kanyang deposito. Ngayon, sa deposito po na yun, ay may karapatan din naman po ang landlord na iiwan ang isa. Na isang buwan iiwan para po sa mga nangasira at para po sa mga bills. Okay. So, hindi pwedeng sabihin ng landlord na forfeited na ito, bawal po yun. Unless nasa kontrata ninyo na kung ikaw po ay aayaw na hindi ka na uupa, magsasabi ka sa landlord 2 months, 3 months, or a month before ikaw ay aalis, magpasabi ka na gagamitin mo yung iyong security deposit, gagamitin mo iyon at meron kayong pag-uusapan patungkol po so paano mo iseseta lang iyong bills. Dahil ang bills, swerte na lang kung meron tayong napaloob ka dun sa schedule ng reading, di ba? Pero ang iba kasi kahalusan yan hindi may natitirhan pa, kawawa din naman yung landlord. Isipin natin, nagsasalita tayo dito, hindi tayo kamping-kampe sa nauupa. Nandun po tayo sa gitna. Okay. So, ito may maraming nagtatanong. Hanggang kailan ba
na hindi inaalaw ng batas ang hindi pagbabayad na hindi kaagarang pinapaalis. Kasi usually yung mga landlord pag hindi nakabayad ng ilang ganito, ilang buwan, isang buwan, 2 buwan, pinapalayas na, dinadalhan na agad ng barangay, di ba? Mali po yun. Kung merong kontrata kayo, you are allowed to enjoy 3 months unpaid rents. So, 90 days po yun. Kung yun ay lalagpas, kung may kontrata ha, maliwanag ito, kung may kontrata kayo, 3 months po ang binibigay na grace period ng batas na pwede ikaw hindi pa muna magbayad. Pero, pakiusap ko naman din, wag naman din sakalin. Pero, meron din kasi lalo na ngayon sa pandemya natin na i-discuss natin konti mamaya na talagang nandun yung iintindihin, magkakaintindihan tayo. So kung may contract, you are allowed 3 months by the law na hindi ka bayad. Refusal, minsan kasi meron ng landlord na hindi siya tumatanggap na ng bayad para sa pilitan kang mapaalis. Ano ho? So, di ba, yung iyong deposit ay tawag nito, dapat makuha mo kung saang way magdeposito ka sa bangko ng bayad mo kahit 1 buwan para hindi ka lumagpas sa 3 months. Maaari po yun. Pag wala pong account yung landlord ay maaari ka pong pumunta sa barangay at dun ka po magbayad ng iyong upa. Okay. Landlord, take note. Merong mga nangyayari sa atin ngayon, 2 buwan pa lang hindi nakakabayad. Sinusumbong sa barangay. Dinadalhan agad ng mga tanod, ng mga kagawan, na ang mga tanod at ang mga kagawad ay siya ang nagkukuha ng mga gamit para ilabas sa bahay kasi kako 2 buwan na hindi nakakabayad. Tabi-tabi po, nililinaw ko. Ubos ko na po itong basahin. The Local Government Code of 1991. Hindi po napapaloob dito ang inyong hindi kayo binibigyan ng karapatan ng aklat na to na maglabas ng gamit ng bayad nung hindi nakakaupa hindi nakakabayad ng upa. Wala po kayong karapatan na sirain ang isang pamamahay na inuupahan ni ninuman dahil kayo po ay tanod. Maaari po kayo, take note po, maaari po kayong sampahan ng pagmamalabis ng iyong posisyon. Okay, may iba kasi, kapitbahay, si chairman, ninong si chairman. Ayun, ako, landlord, kakalabitin si chairman, papadala ng barangay tanod. Kukuhanin yung gamit, ilalabas. Si tanod kamo ang nag-impake. Mali po yun. Kung kayo ginawa ng ganyan, sa tanod, sa barangay o ng mga tao ng barangay, kung sino man ang nanonood dito, maaari nyo po silang isumbong sa DILG. Pag nagkataon na si DILG ay hindi po kayo pinakinggan dahil mista-mista, parti-partido, sumulat kayo ng maayos na complaint, iagpunta nyo agad sa ombudsman. Ngayon, kung merong hinahayop kagaya ng isang member natin na nakatira sa Tondo, mali kasi pumunta siya sa DTI. Actually, meron siyang wrong move doon dahil ang DTI, oo, meron siyang karapatang nakasaklaw sa kanya ngayon under the Baho Law, pero hindi po yun kasi ang magandang proseso.
dapat pumunta siya sa DILG. Kung hindi siya pinansin doon, umakyat siya sa ombudsman. Tingnan natin kung anong tibay ng barangay chairman. Tingnan natin kung anong tibay ng kagawad. Pwede natin silang kasuhan, pwede natin silang ireklamo sa pagmamalabis ng paggamit ng kanilang posisyon. Second, yung mga landlord na dalawa, isang buwan pa lamang, tinatanggalan na ng bobong, tinatanggalan na ng tubig, tinatanggalan na ng ilaw. Teka lang ha, another GB. Tinatanggalan na ng ganon. Ang aking masabi po, idokumento nyo lahat ang ginagawa ng iyong landlord, ng iyong lessor. Okay? Dahil yun yung maging ebidensya na pwede nating gamitin ng mga umuupa at masampahan ng grave coercion si landlord. Okay. Pasintabi, landlord, sandlit lang. Baka naman nagsisipa ka na ngayon. Meron ka din karapatang mamaya. Pag-uusapan din natin yun. So, idokumento mo, maaari mo siyang kasuhan ng grave coercion. Maaari mo siyang kasuhan ng pamamahiya, unjust vexation. Kung siya pa'y kumukuda habang nagsisira ng iyong gamit, pwede mo siyang kasuhan ng oral slander, oral defamation slander. At ito, kung sinira ang iyong padlock, sinira ang iyong inuupahan, maaari mo pang dagdagan ng malicious mischief. Kung wala kayong pambayad ng abogado, nandito tayo, i-PM nyo ko. Gagawa natin ng paraan. Ang pinakaayaw ko lang ay hindi ninyo tinitingnan, hindi niyo naman nire-respeto ang pahinga ko. Tingnan nyo naman na natutulog na ang lola nyo. Minsan kumakain ng lola nyo. Pag di pa naman kayo binabasa agad, ma'am kayo ng ma'am. Ako po, hindi po ako nagtatagal. Sumasagot po talaga ako. Okay. Sana tayo. Yung mga landlord na naglalabas ng gamit, nakasama yung barangay, di ba? Alam na natin paano natin tirahin yung mga nagmamalabis ng kanilang posisyon na hindi naman tama. Kung tanungin nyo ako, sino ba ang nararapat na magpalabas ng gamit? Sino ba ang nararapat na magpaalis sa'yo sa bahay na inuupahan mo kung lagpas 3 months ka nang hindi nakabayad? Nandun na po tayo, pag-usapan natin ang karapatan ng landlord. Okay, huwag kayong malito. Walang karapatan magpalabas ang barangay ng iyong mga gamit, na magbalot ng iyong gamit para ipalabas. Ang karapatan meron siya ay mamamagitan sa usapin paano ka makabayad sa rental. Doon ninyo ipapasok sa barangay yon dahil barangay level lang yon. Okay. Dahil kung hindi man kayo nagkakaintindihan paano ka bayaran, bigyan mo ng certificate to file action, endorsement si landlord, para kanyang maiakyat ang kanyang problema na hindi siya nabayaran, maiakyat niya po yun sa korte. Okay, sa mga landlord din na mahina konti lang yung pera, i-PM nyo ako pag meron din namang mahirap magbayad na lumagpas naman sobra-sobra sa inyong mga taning. Gawan din natin yun ng remedy. Okay. Hindi po ang barangay tanod, ang barangay kapitan, ang binibigyang pahintulot ng batas na maglabas ng gamit at magpaalis. Ang binibigyan ng batas na magpalabas at magpaalis, sheriff po at by order po ng judge. Yun po ang tinatawag na eviction ejectment.
Hindi po binibigay yan sa barangay. Sakop lamang ng barangay ang usapin kung paano mababayaran ang upa. Kung may gulo between the landlord and the tenant, nagkasakitan, yun po, sakop ng barangay. Okay, maliwanag. Meron din po na kailan ba magkaroon ang landlord ng karapatang magpaalis na hindi na nakakahindi ang naupa. May mga instances po tayo, okay, nabanggit dito. 3 buwang hindi naupa, pwede na po mag-file ng eviction notice, demand to vacate itong si landlord. Kung nakalagay po sa inyong kontrata na bawal po ang magpasablis. Kung nakalagay po sa kontrata at nilabag ni tenant, ni lessee, may karapatan po si landlord na magpaalis. Or gagamitin ni landlord ang kanyang property, ang kanyang pinapaupahan for personal use. And lastly, may kinakailangang ipapa-repair si landlord dun sa pinapaupahan niyang pwesto. But, take note, ito po ay kailangang sabihin, ipaalam sa umuupa 1 month before magpaalis. Hindi po 2 days, hindi po 1 week, hindi po 3 days, 1 month before. Maliwanag po yun. Kung ito po ay nilabag ni landlord, maaari kayong pumunta sa barangay at magpapakampi kayo sa rental law na ito. Yun, sako po yun sa barangay. Ang usapin na yon. Hindi ang pagpapaalis, hindi ang pagliligpit ng gamit para ilabas. Okay. Yung pagpasok ni landlord na sinira ang padlock, pinasok, maaaring malicious mischief at maaari pa rin trespassing. Kahit siyang may-ari ng iyong pamamahay, pero kung ikaw ay presently dyan nakatira, trespassing pa po yun. Kung kayo ay pinadlakan at nasa loob kayo, automatic po yun, illegal detention. Pero doon na natin, ilalawig natin yon sa susunod na usapin. Okay, ano pa ba? Meron din kasi, itong napag-usapan natin ay kung meron kontrata. Pag wala kayong kontrata, ang usapin dyan ay month to month kayo nagkakaintindihan. So, kunyari, wala kayong kontrata, tumira kayo. Ano lang, silent lang. At after 2 months, nagagalit sa iyo si landlord. Hindi na kayo tatanggapan ng upa dahil ganito ganyan, paaalisin na kayo, no? May karapatan po si landlord doon. Kasi buwanan ang usapan ninyo dahil wala kayong contract. Kaya sa mga nangungupahan ay maaari nyo po na ang una-una nung hingin ay kontrata. Sasabihin ni landlord, ayokong gumawa ng kontrata, gawa nga ng mag-i-enjoy siya ng 3, pwedeng mag-enjoy ng 3 buwang hindi nagbayad. Mali po yun. Dahil sa kontrata po, masisave both parties. Dahil sa kontrata niyon, ay pwedeng magpaalis ka din ura-urada ng umuupa kapag yung kontrata ninyo ay may nilabag po si lessee or si tenant. Okay. Ang kontrata din yon ay iyong mapanghahawakan saan man mapupunta. And take note, ang hindi po pagbabayad
ng upa. At sasabihin ni landlord, iwan mo ang gamit na yan, wala kang bibit-bitin, umalis ka. Bawal po yun. Hindi po yun pwede. Maaaring magpaiwan ka ng PDC, maaaring magpaiwan ka ng promissory note, dahil pwede mong habulin ang hindi nagbayad ng upa sa pamamagitan ng small claim. Pwede ka pong makasingil doon. Yan po ang maayos na proseso. Sakto at maayos na proseso. Okay. Ano pa ba? Pwedeng magtanong. Sinong Ate Helen ito? O wala namang nagtatanong din eh. Sabi ni Will Jason, change of contract din matik kapag nagtaas ng tamang notice. Change of contract din matik kapag nagtaas. Yes. Pero, pasok pa rin tayo kung siya pa rin yung nagkukontrata doon, siya pa rin nakatira, hanggang 7% lang po tayo. Okay, wala naman na siguro kasi maliwanag, wala na. Meron din po tayo dito na nilalagay nito under section 10. Prohibition against ejectment by reason of mortgage of sale. Hindi po yun pwedeng gamitin ng lessor. No lessor or his successor in interest shall be entitled to eject the lessee upon the ground that the leased premises have been sold or mortgaged to a third person, regardless of whether the lease or mortgage is registered or not. Okay. So, hindi pwedeng sabihin agad-agad na umalis kayo dahil binenta ko na to or sinanla. Dapat may maayos pa din po tayo na notice doon sa naupa. Sumunod po tayo a month or 90 days pasabi para po malaman ng naupa at hindi agad-agad na sila ay papaalisin. Bawal po yun. Ngayon, meron din naman itong mga naupa din na pag naipit na, wala nang mailusot, hahanapan na si landlord ng BIR. Hahanapan na si landlord ng permit. Hahanapan na si landlord ng fire extinguisher. Okay, ito maliwanag yan. Ang BIR permit ay pwede lamang ninyong hinga ng iyong mga inuupahan kung lagpas 2 pintuan na po ang kanyang pinapaupahan at ito'y iba sa kanyang dinadaanan. Diba? Naiintindihan po ba natin? Example, itong bahay na to, may 3 pintuan dyan, isa-isang daanan. Nandito din naman sa tabi yung landlord. Kung lagpas na 2 po yun, kailangan na po ang landlord na yon kumuha ng permit sa barangay sa pagpapaupa, kumuha na po siya ng BIR. Kasi, considered negosyo na po yun. Karapat dapat po na magbigay naman siya ng kanyang kita, porsyento. 3% po dahil sole proprietorship po usually ang kinukuha. 3% lang naman po. Pero, kung itong isang bahay na to, isang pasukan lang, maraming kwarto,
Tatlo, makakalusot po si landlord dyan. Kasi, considered po niya na hindi another household. Pwede niyang sabihin na ato ay parte ng aking pamilya. Kwarto ni ganyan, kwarto ni ninuman, kwarto niya. Lusot po si landlord doon. Kaya kung mangungupahan kayo na hindi hiwalay ang iyong daanan, ay wag na po kayong kumati sa BIR. Lusot po si landlord doon. Pwede kayong kumati doon sa fire. Kung iyong nakikita na hindi po kayo safety sa iyong inuupahan. Dahil kailangan po magbigay si landlord ng fire extinguisher kada unit. Maliwanag po yun. Okay, ano pa ba? Repair. Minsan kasi, naupa ka, sirang-sira bubong. Pinilit mo na ayusin. Nagkakagulo kayo after. Dahil gumastos ka ng 20 mil, sisipol-sipol lamang ito si landlord. Dahil hindi ka naman daw inutusan. Tama nga naman. So, pag may major repair at hindi ka nagpaalam sa iyong may-ari ng bahay, diretso ka lang nag-repair, diretso ka lang gumastos, ay walang kasalanan po si landlord doon. Ikaw na gumawa eh. Huwag mo siyang bigyan ng kasalanan. 'Di ba? Kasi kung nagpaalam ka doon, nagsasabi ka, ire-repair ko na po dahil hindi na po habitable ang iyong bahay. Ay, napag-uusapan ninyo ng maayos bago nyo umpisahan ang pag-ayos nung dapat ayusin. So, everything must be put in writing. Bago kayo kumasa, bago kayo magpa-repair, ano ba ang nasasakop na porsyento ni landlord? Buuhin ba niyang i-deduct sa upa? Or merong porsyento si landlord na ito lang po ang para sa kanya, ito lang din po para sa naupa. Nasa pag-uusap po yan. But you must put it in writing dahil ang laway po ay na hindi po yun nababalikan ang laway. Sabihin nga verbal agreement, paano yun pag may nag-deny at walang magtitestigo sa'yo na nagkausap kayo sa patungkol doon. So, para safe ang lahat, you must put it in writing. Permahan ninyo kahit na po walang notaryo. At least, pag napag-usapan ninyo na ilagay ninyo sa sulat, wala na pong makakatanggi. Hindi kayo magkakagulo. Okay, next. Ikaw, maraming nagtatanong. Dahil di ba nag-lockdown tayo ng March 16. Natapos tayo yung iba natapos po ng May 31. Nag-umpisa ang GCQ ng June 1, mostly in Metro Manila and the nearby provinces like Cavite, Laguna, Mimarupa. Okay. So, ano po bang napapaloob sa Baho Law? Again, ang baho po ay hindi po yung mabaho. Ito po ay acronym ng Bayanihan to Heal as One. Ito po ay nilabas ng ating administrasyon ni Duterte, President Duterte, na noong pinirmahan niya noong March 25. Doon po pumasok sa Section 4, Paragraph Z, BB, under subparagraph BB, to provide a minimum of 30 days. Dito kayo nagkakagulo, di ba? Maraming tanong sa akin. Grace period on residential rents falling due under the period of ECQ, the Enhanced Community Quarantine,
without incurring interest, fees, and other charges. Maliwanag po yun. So, after a month na na-lift po ang ECQ at lumipat na tayo sa GCQ, bigyan ng isang buwan or more, depende na po yun sa kabaitan ng landlord, grace period ang upa. Eto pa dagdag. 3 buwan po tayong napaloob sa lockdown or sa ECQ. Baka naman po kagaya nung iba, na-lift po ang ECQ natin March 31, nag-umpisa ang GCQ. Automatic na naman din siyang naningil ng June 1 dahil wala na, GCQ naman. Bakit po ba, landlord, lessor, bumuhos na ba ng pera nung lumipat na tayo sa GCQ? Di ba hindi? Yung iba pa nga, bumalik pa ulit sa ECQ. So, nasa pag-uusap po ulit yun dahil nasa pandemic po tayo. Dahil kung may binabayaran man kayong mga amortization din naman sa pag-ibig or sa kung ano man saan ninyo niloan ng inyong pinapaupahan, ay maliwanag din naman na ipinapaloob under sa bahulo na hindi kayo mag-i-incur ng penalty or interest. At binibigyan din kayo ng saktong grace period para po hindi kayo mapipilit magbayad dun sa 3 buwan. Usually, ang ginagawa is yung 3 buwan ay hinahati-hati po into 3 months. 3 months po yun. Every 15 days, idadagdag po ang kalahati ng 1 buwan doon sa present na bayaran. Let's say, June 1 to June 31, binigay sa iyo grace period. So, ang sunod na babayaran mo ay July 1 to 31, magbayad ka naman na din ng upa. Kasi kailangan din yun. Plus, yung kalahati po nung iyong renta nung March. Siguro naman, patas po yun. Yun yung sinasabi ng bahulo. Hindi po yun na paglagpas ng ECQ at GCQ na po tayo ay automatic po nating bayaran po lahat yung 3 buwan. Ano po kayo? Hindi naman na kayo naawa. Diba? So, ngayon, babalikan ulit natin. Kung ikaw, landlord, ay hindi na binabayaran ni umuupa, magtatatlong buwan na, ano bang maigi mong gawin? Tanggalan mo ba siya ng kontador? Tanggalan mo siya ng ilaw? Hindi po. Send demand letter. Ipaalam mo sa kanya na ito na yung pagkakautang niya. Hindi yung iipitin mo siya. Dahil karapatan din naman ni umuupa na sampahan ka ng panggigipit, pamamahiya, at kung ikaw ay nagsira ng iyong padlock, nagpalabas ng gamit, ay may marami po ikaw kaharapin na kaso. Again, kung sino man po ang nilabag, nilapastangan ng ganyan, mag-PM po sa akin. Nandito po tayo para tumulong. Wag lang akong kulitin sa oras ng tulog ko at kain. Dahil lumalabas sungay ko dyan. Okay. Walang nagtanong. Ano? Okay, anong tanong mo? Hanggang magkano po ang utang sa renta para makasuhan ng small claim? Wala pong sinasabi dyan na kung magkano ang presyo. Dahil ang small claim po, hanggat 500 above, but not more than 400,000, pasok po yan sa small claims. So, pwede ka nang ipasok at singilin sa small claims pag may kontrata kayo at lumagpas na po kayo ng 3 months na hindi bayad. May karapatan na po si landlord na i-demand letter ka at sampahan ka ng kaso under small claims. Okay. Take note again.
kailangan pa din yan po ng certificate to file action sa barangay. Yun lang po ang napapaloob ng nauotorisado ang barangay na mamamagitan sa usapin ng rental law. Hindi po binibigyan ng LGU Code ang karapatan sino man ang kapitan, kagawad, tanod, or kung sino mang magagaling dyan. Dahil minsan, itong mga kapitan natin, itong mga tanod, magiging tagahawak lang ng susi ni Kap. Parang sino na, mas matindi pa sa pulis. Wala pong binibigay ang LGU Code sa inyo ng karapatang magtanggal, mag-alis, magligpit, manira ng doorknob nang hindi nakakabayad ng upa. Maliwanag. So, medyo iisipin ngayon ni landlord, tagilid siya. Yun po ang risk ng iyong negosyong pinasok. Kung ang restaurant ay napapanisan ng ulam, yon ang risk ng iyong negosyong pinasok. Amanos lang naman din. Hindi ako nagsasalita bilang nangungupa. Nagsasalita po ako dito na nasa gitna. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, ang hinihingi po sana natin, huwag naman po masyadong masikip ang puso. Kasi hindi biro ang dinadaanan ng lahat. Marami po napapanews na tinatanggalan ng bubong, sinasaraduan ng tubig, pinapatayan ng ilaw, nilalakan. Hindi po yun tama. Kasi once your place is unhabitable, may karapatan na pong umalma ng panggigipit ang nakatira doon. Kahit pa siya ay in default, siya ay hindi nagbabayad sa upa, meron pa rin siyang karapatan. Dahil hindi biro po ang maging mahirap. At naiintindihan din naman natin na may pangangailangan din si landlord. So, i-skip natin doon po sa usapin ng paniningil ng Meralco ng ilaw at tubig. Kasi minsan itong si landlord, meron po tayong ka-member dito, 600 pesos, hindi nakabayad ng tubig. Pinutulan na niya. Remember, si Maynilad, si Meralco, si sino pa man nagbibigay po ng staggered payment. So, wag naman po ganon. Kasi, hindi po biro mawala ng tubig. Unless na lang, na talagang, bago pa mag-lockdown, hindi ka binabayaran, ay mayroon ka naman din sigurong rason para gawin iyon. Pero kung yung utang ni nangungupahan ay pasok during the lockdown, at iyong ginigipit sa bayad, iyo agad pinutulan, hindi po yun makatarungan. Pasok po kayo sa grave coercion. So again, kung sino man ang hinayop nila pastangan, mag-PM lang po sa akin. Tutulong po tayo dyan. Okay, from Ma'am Marilo Marsan. Pwede na po kayong mag-send ng inyong katanungan, isa-isahin po natin. Ano naman po ang magandang gawin kung hindi na nagbabayad yung nangupahan at may demand letter na rin? Okay, nag-demand letter ka na din. Hindi pa rin nakikinig. 'Di ba? Maaari mo na po siyang dalhin sa barangay. Pag-usapan ninyo sa barangay ng maayos dahil nandun dapat si barangay na mamamagitan para makarating po kayo sa magandang usapin. So kung pagdating sa barangay ay may napapagkasunduan kayo at hindi naman niya po din tinuloy, maaari ka na po magsampa ng kaso. Kung sa paniningil na kasong pag-uusapan, ay pumunta ka sa small claim. MTCC po ng iyong lugar. Okay. Paano kapag nilabag ng contract at gusto nang paalisin pero ayaw umalis ni Leslie? Ano po ang gagawin? Eduardo Kanya. Again, barangay na usapin po yun. Nilabag ang kontrata. So, pag-usapan sa barangay, kung hindi nagkakasundo, kumuha po ng CFA,
certificate to file action, or endorsement para po makarating po kayo sa tamang proseso ng pagpapaalis. Okay, next. Okay. Anong kahit walang kontrata? Pwede po, Marjeline Senyas, kahit wala po kontrata, ano yung una mong tanong? Huwag mo po akong tanongin na ako po ay manghuhula. Di pa po ako si Madam Auring, nagpa-practice pa po ako. Okay. O, so wala na tayong tanong. Ano ho? Shoot out daw kay Anthony. Okay, so siguro naman nasagot natin lahat. Dahil residential lang po tayo, ano ho, wag na muna tayo sa mga commercial na inuupahan kasi medyo ano po yun, complicated. So again, uulitin ko, sa may kontrata, pwedeng mag-enjoy ng 3 buwan na hindi magbayad. Huwag nyo namang palagpasin. Sa walang kontrata, month to month po ang ating usapan. Pwede kayong paalisin ni landlord. Okay. Landlord, huwag ikasama ang loob dahil parang sasabihin nyo, tagilid ang rental law sa inyong mga landlord or lessor. Hindi po. As long as maayos na isasaad mo ang iyong ayaw at hindi sa kontrata bago tumuloy mag-umpisang mangupahan, safety po ang magkabilaang panig. Okay. So, ano po ang karapatan ni landlord na magpaalis? Kung ang nakalagay po sa kontrata ay hindi sinunod ni lessee, ni nangungupahan, hindi nakapagbayad ng 3 months kung may kontrata, or hindi nakapagbayad ng 1 buwan kung walang kontrata, kung gagamitin ang kanyang pinapaupahan para sa pansariling gamit, at kung may necessary po siyang ipapa-repair sa kanyang pinapaupahan, pero hindi po 3 days, 2 days, 1 day ang pasabi na ikaw po ay may gagawin yun. You have to ipapaalam mo sa nangungupahan 1 month before. At again, kung nawala ako, may tanong kasi, kung ang nangungupahan ay despite sa demand, hindi nakasunod, hindi ka pinapakinggan, mas matapang pa sa may-ari, saan mo dadalhin? Doon po sa barangay, dahil barangay na usapin. Pero, hindi po binibigyan ng karapatan, again, ulit, ang kapitan, ang kagawad, ang tanod na magpaalis. It's the sheriff. By the power ng order ng korte. Hindi po power order ni kapitan. Maliwanag. Kung nilabag ng Kapitan Del Barrio, nilabag ni Kagawad, nilabag ni Lupon, saan kayo pupunta? DILG. Pag di kayo pinapakinggan dahil si DILG bingi, umayos, magsulat, pumunta kay ombudsman. Yun po ang proseso. Paano kapag saan Tintin? From Tintin, saan po kukuha ma'am ng demand letter po? Maaari nyo namang galing sa iyo lang. Ipahayag mo lang ang iyong kagustuhan, kung ano ang iyong gusto, put it in writing, ipa-receive. Kung hindi po niya nire-receive, dahil may magaling din namang naupa, hindi nire-receive yung demand letter, magpa-blatter sa barangay,
ipatawag sa barangay. Kung patuloy pa rin niyang dinidedma si barangay ang patawag ang imbitasyon ni barangay. Sumunod sa proseso ni barangay kung kailan marilisan ng certificate to file action or endorsement para magkaroon po siya ng kaso. Ano pa po? Yung pagpapalit ng lock. Pinalitan. Nasa trabaho ka. Pagdating mo, bago na po yung lock. Bawal po yun, ha? Pwede mo siyang kasuhan ng trespassing, malicious mischief. Okay. Ano pa po ang maaring ikaso ni tawag nito? Ni landlord maliban sa pagpaalis, eviction, para mabilis po kung nagmamatigas itong naupahan, pwede nyo pong kasuhan po ang umuupa pala ng unlawful detainer. So, yung usapin ng unlawful detainer ay medyo mahaba po yun as long as establish ni may-ari na siya ang pag-aari niya yun at meron siyang posisyon dun sa lugar na yon at nagmamatigas po itong si naupa, ay pwede po niyang kasuhan ng ganon para pumasok po sa kriminal. Dahil baka sabihin naman ni landlord na small claim, wala namang kulong yan, pag walang pambayad nakakalusot. Maaari po tayong magsampa ng kriminal sa hayop na hindi na nangungupahan, na hindi po nakikinig sa hiyaw ng landlord. Doon po natin siya tirahin sa unlawful detainer. Okay. Paano po kung lumayas yung umupa at biglang iniwan, sira-sira ang bahay? Ang tawag po niyan ay nganga. Pero maaari mo naman siyang habulin. Kung may pangalan ka naman, 'di ba, sa kanya, kumpleto naman ang kanyang pagkakakilanlan, 'di ba? Kaya maayos po na meron tayong kontrata, 'di ba? Sabi ko, kung iniisip ni landlord na ang kontrata ay tagilid siya dahil 3 months ang i-enjoyin ni umuupa, sa mga sitwasyon nito na tinakbuhan, iniwan ng bayarin, meron kang hahabulin. Hindi mo alam ang address, hayaan mo lamang. I-address mo dun sa inuupahan pa rin. Masyak na lang siya. Meron siyang sagutin sa batas. Okay. Ano pa po? Saan makukuha ang demand letter? Gumagawa po tayo ng demand letter. Pero, sinasabi ko sa iyo at maliwanag, hindi po ako nagpapamalinis sa legal forum po. Only advice tayo. Sumunod lang po sa tamang oras dahil para hindi maakyat ang balakubak ko. Pag may nagpapagawa na po ng dokumento at kailangan po ng pirma ng abogado, hindi na po yun libre. Pero hindi po tayo kagaya sa iba na naniningil hanggang dito. Nandun po tayo sa makatarungang presyo na kaya ng ating membro. Hindi po sa pagmamalabis ang ating singil. Dahil kung iisipin nyo nga, si tubero nga, nagpapacheck lang kayo ng tubo, magbabayad nga kayo ng 200. How much more pa kaya si abogado? Okay. Kung malinaw po ang pagkakaintindi ko, galing kay Ma'am Colleen Hazel, kapag walang kontrata po, pwede po 1 buwan ng notice to vacate. Correct po, Ma'am Colleen. If may kontrata po, at may kontrata na 90 days po ang notice request to vacate. Yes po. Sakto po ang iyong pagkaintindi. Okay. May tanong pa po ba? Nagsasabi, bid spacer. Paano naman po kung bid spacer na hindi po nagbabayad? Ganon din po.
Yes po. Ganon at ganon din po ang proseso. Walang anuman po, Ma'am Hazel.